kinain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa kahilingan, tanggapin mo ang
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang ipirinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon. Niipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niya siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan, ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng may awiting, may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa,
ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Bayang na sa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit, iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning.
At mga kapatid, tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Huling linggo na po ito ng buwan ng Enero. Kaya para sa lahat ng mga tinanggap nating biyaya at natutunan natin ngayong buwan ng Enero, palakpakan natin ang Panginoong Hesus Nazareno sa lahat ng kanyang biyaya at aral sa atin. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. At sabihin natin ng malakas, thank you, Lord. Talagang mapapa-thank you tayo kay Lord. Dahil sa dami ng ating mga pinagdaanan, matatapos na ang buwan ng Enero, nandito pa rin tayo. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Paalala mo nga sa katabi mo yan, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Siguro, Father, sa mga taong gumaling na sa sakit nila, sa mga taong nakahanap na ng trabaho, sa mga mag-asawang nagkaanak na, sa mga nakatanggap na ng magandang resulta, sa mga nagka-love life na, at sa mga nakapagbayad at binayaran na ng utang, madaling sabihin yan, ang bait ni Lord. Love talaga ako ni Lord. Pero mga kapatid, para naman doon sa mga nagsisimula pa lang ang taon, patong-patong na, sunod-sunod na, at sabay-sabay na ang mga pagsubok at problema, Father, saan banda ako mahal ni Lord? How? Ipaliwanag mo sa akin. Mga kapatid, kung titignan po muna natin ang ating ikalawang pagbasa, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, makikita natin ang sabi ni Pablo na lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Na lahat ng tao ay may kanya-kanyang mga pangamba sa buhay. Tulad ng mga may asawa at walang asawa. O mo sabihin na ang mga walang asawa lang ay maginhawa. Wala ngang asawa, buong pamilya naman ang binubuhay niya. At hindi lang yung mga mag-asawa ang may pinagdadaanan. Lahat tayo. Bata, matanda, mayaman, mahirap, kilala o ordinaryong tao. May kanya-kanya tayong uri ng kalungkutan at kasiyahan. May kanya-kanya tayong bahagi ng kalakasan at kahinaan. Kaya nga, walang lugar ang panghuhusga sa iba. Hindi mo alam ang mga pinaglalabanan at pinagdadaanan niya. Sa huli, ikaw pa rin ang pipili. Sa ugali pa rin tayo magkakatalo-talo. Kung anong mas paiiralin mo, kung anong mas papatulan mo. Kaya alam nyo, natutuwa ako kapag naaalala ko yung aking nabasa nung ako'y nagmisyon sa Abu Dhabi nung nakaraang taon. May nabasa akong sign ang nakalagay, POD only. Sa atin, ang POD sa simbahan, priest of the day. Sabi ko doon sa kasama ko, ano yung POD? Father, parang PWD yan sa Pilipinas. Ang PWD sa atin, ano ibig sabihin? Persons with disability. Sa kanila, ang POD, people of determination. Biglang lumiwanag. Ito'y paalala sa atin na sana tuwing gigising ka sa umaga, nabubuhay ka hindi bilang taong puno ng kakulangan at kapintasan. Tandaan mo ito. Araw-araw, tinitignan ka ng Diyos bilang taong punong-puno ng kakayahan.
Lagi mong tatandaan yan. Taglay ang Espiritu Santo at ang turo ni Kristo, malalagyan mo pa rin ng kwenta ang kwento ng buhay mo. Kaya nga mga kapatid, kung paano sa Ebanghelyo natin, pinalayas ni Kristo ang masamang espiritu doon sa lalaki, sana hayaan mong sa pagtatapos ng buwan na ito, palayasin ni Kristo, alisin ng Diyos ang espiritu ng kaduwagan at kadamutan at katamaran na pumipigil sa iyo para magsabi ng totoo, para tumulong sa iba, para gumawa ng mabuti at magturo ng tama. Ngayon po ay National Bible Sunday. Sa huling bahagi o sa unang bahagi ng Ebanghelyo, kinilala si Kristo ng mga tao bilang taong may kapangyarihan, hindi katulad ng eskriba. Sapagkat ang kapangyarihan ni Kristo ay wala lang sa salita, kundi sa kanyang mabuting halimbawa. Kaya mga kapatid, ngayong linggong ito, hayaan mong patahimikin ng Diyos ang ingay sa isipan mo dahil sa mga iniisip mong mali, dahil sa mga iniisip mong takot, pagdududa, paghihiganti. Pigilan nawa ng Diyos, katulad ng pagpatahimik niya sa demonyo. Pigilan nawa ng Diyos ang matalim at sinungaling mong bibig. Meron kaming gines doon sa program namin sa TV Maria, Testimony. Yung guest namin, babati sa kanyang pamilya. Alam nyo, natawa kami. Imbis na sabihin niyang, shout out, alam nyo sabi niya, shut up nga pala sa pamilya ko. No. Imbis na shout out, shut up. No. Pero sana nga, shut up na sa mga kasinungalingan mo. Shut up na sa mga paninira at panguhusga mo sa iba. At shout out sa mga taong nagsasabi pa rin ng totoo at gumagawa ng kabutihan. Tandaan natin, ang sabi ng Diyos kay Moises sa unang pagbasa, kung paano ang mga taong hindi nakikinig at sumusunod sa pinasasabi ko sa iyo ay parurusahan, ganon din sa iyo kapag nagturo ka ng mali at nagpakita ka ng masamang halimbawa. Alam niyo po, mahirap magsalita at magsermon sa harap ng maraming tao. Dahil sigurado ako, pagtapos kong magsalita sa pulpitong ito, hahanapin nyo sa aking ugali at ginagawa ang mga pinagsasabi ko. Ipagdasal nyo po kaming mga pare. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, hindi man laging maging madali at masaya ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Huwag mong aayawan at susukuan ang manalig ka na laging may simula sa bawat ending. Kaya para sa lahat ng mga natutunan natin, Lord, maraming salamat. At para sa bawat bagong simula, Lord, walang hindi kaya. Basta ikaw ang lagi kong kasama. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin po tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim po nating sabihin, Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay, at guguli nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito, upang tayo'y maging mas mapag-aruga't maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang iyong bayan. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang walang sawang nagmamahal at nagliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes po sa ganap ng 2:00 ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Puerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli po, sa ngalan ng ating Kura Paroko, Father Jun Siscon, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat din sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain, programa ng ating parokya. Ang mga pinansal, material na tulong na inyo pong ibinigay at binibigay ay malaking tulong para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Salamat ho dahil sa kabila ng inyong mga kanya-kanya ring kakulangan at pangangailangan, nagagawa nyo pa ring pumili ng kabutihan. Kasama kayo ng simbahang ito sa mga pagtulong at kawang-gawang ating ibinibigay. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.